we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Ana karon sa talandugong kahimtang sa ospital ang usa ka 19 anyos nga babaeng college student sa Davao City human na banggaan og sakyanan dihang mitabok agi sa pedestrian lane. Ani ang report ni Argil Relator. Wala na kaabot pa sa iyang eskwelahan ang 19 anyos nga si Christine Faith Seno human gibanggaan og drop side pickup sa kilometer 20 Davao Bukidnon Highway Barangay Los Amigos, Davao City, Lunes sa buntag. Nitabok matud pa ang biktima agi sa pedestrian lane aron niya mosakay unta padulong sa eskwelahan sa dihang gibanggaan kini sa sakyanang gimaneho ni Joel Confessor. Sumala sa nakabanggang driver. Kita kay naman ko'y naguna pagid sa mga diri nga side sa outer lane nga dako-dako nga sakyanan. Na blind spot siya sa kuha. Paglikay sa kotse, ito na bulag agi ko sa iya. Kusog gid ang dagan kay wala man gid sa kaminor. Kusog man gid ang banggaan niya sa kuan, bangga sa bata niya ni asper sa sketch na to nga kuan, sketch na to sa senaryo ni sobra pagid siya sa dala pagid niya meters away ang biktima from pedestrian lane. Ana unta sa kaduhang lane sa kalsada ang biktima nga patabok unta sa dihang gibanggaan kini sa sakyanan ug nalagpot kini upat ka block ang gilayon ti mailhan matud pa sa kusog sa impact sa pagkabangga. Sumala sa amahan sa biktima nga nakomato si Christine resulta sa hitabo. Gusto ko ngay ko sa ilag sorry. Utabang ko unsa may maitabang ginako. Di ginako gid sa daganan. Kung pasaylo lang, mapasayloan ko siya. Pero kung kailangan niya tubagon yung niya, nag-action na nagawa niya. Kung anong decision sa court sa kanya, dapat dawatin niya. Kaya dawatin ko rin kung ano nangyari sa anak ko. Gipailawom na sa inquest proceedings ang suspect nga magatubang og kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Kauban si Mature Awing sa kamera, ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka negosyante ang gipusil patay sa Pulumulok, South Cotabato samtang naka-live stream sa iyang biyahe padulong General Santos City. Dugang detalye sa report ni Justoni Humamil. Makita pa na nalingaw sa pag-live sa iyang Facebook account ang 43 anyos nga biktima nga giilang si Louie Manansala, residente sa Tupi, South Cotabato. Gikan sa barangay poblasyon sa Tupi, South Cotabato si Manansala, padulong matud pa sa General Santos City sakay sa iyang gibanehong bao-bao pasado alas 9 sa gabi adlong Lunes. Apan dihang gilatas ni ini ang National Highway sa Barangay Crossing Palcan, Pulumulok, South Cotabato. Unom ka mga buto sa pusil ang nadungog gikan sa FB Live sa biktima. Makita sa video na bangga na ang gibanehong bao-bao ni ini sa railings. Dayon wala na makita sa FB Live ni ini. Dead on the spot ang biktima, sumala sa kapulisan. Na-recover sa mga meresponding kapulisan ang mga basiyo sa bala sa caliber .45 nga pistula. Pagdating niya sa Peso President sa Kusing Palcan na Pumulok sa Cotabato, may bumaril sa kanya doon sa area na yon. Nag-iisa lang itong biktima natin, nag-iisa. Sakay sa yun ang tawag doon, center car ba yun? Yung... Sumala sa kapulisan, wala kuno yung mga personal nga gamit sa biktima o kwarta ang nawala. Apan duha ka oras o nag-insidente, doon na pa'y gipost ang biktima. Dahil mayroon nga siyang post sa FB na sabi niya doon, kung gusto mo magkaroon ng kaaway, magpautang ka. So isa yun sa tingnan natin ang gulo na baka mamaya yung nagpautang sa pinautang niya, yun ang nagano sa kanya. Dugang sa Pulumulok PNP,
Gawa sa lending business ni ini, ginalantaw sab ang posibleng pagkalambigit sa biktima sa investment scam. Possible din na involvement niya sa Kapa scam. Bali, ito yung siya, siyempre siya siguro yung hindi natin alam. Basta sabi ng mga kamag-anak niya na mayroon siyang koneksyon sa Kapa dati. Palaliman pa natin yung investigasyon. No? So, alamin natin lahat ng kanyang mga connections. Gisulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang pahayag sa pamilya sa biktima. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamid para sa 1 Mindanao. Opisyales sa Police Regional Office 10, personal nga gibisita ang haya sa napatay nga radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental. SITG Johnny Walker uban ang NBI ug CIDG magtinabangay sa pagsulbad sa kaso. Ang detalye sa report ni James Pauluyap. Bisan na sa kusog nga ulan, gibisita ni Police Regional Office 10, Regional Director Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. ang haya ni Juan Humalon, ang radio broadcaster nga gipusil patay sa Calamba, Misamis Occidental. Gipaabot sa opisyal ang iyang pahasubo gikan sa tibuok hanay sa kapulisan sa Region 10. Nakiramay po kami doon sa mga namatayan. Inassured po namin sila na mananagot po yung mga may kagagawan nito at sa pipilitin po ng ating mga kapulisan dito po sa Police Regional Office 10 na malutas po ito sa lalong madaling panahon. Nakikistorya sa bang opisyal sa nabilin nga asawa ug mga anak ni Humalon sulod mismo sa announcer's booth diin kini gipusil patay. Gipaniguro sa opisyal nga anaa sa luwas nga kahimtang ang mga kabanay sa biktima. Gilauman nga magtagbo sab karong adlaw ang SITG Johnny Walker, lakip ang NBI ug CIDG aron hisgutan ang posibleng mga development sa kaso. Giadtuan sab ni General Layog ang posibleng escape route sa mga suspect nga paingon sa Dipolog City. Kahapon lang po natin pinakita yung computerized facial composite at napakaganda po ng naging feedback ngayon sa amin. Marami na nagbibigay ng information. So, yun po ang aming ngayon na ini-explore. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa 1 Mindanao. Gilubong na ang 17 anyos nga babae nga napalgang patay sa kwarto niini sa Iligan City niadtong Nobyembre 1. Hustisya ang panawagan sa pamilya sa biktima. Samtang 300,000 pesos nga ganti itanyag ngadto sa makatudlo sa sospek sa pagpatay. Ani report. Nagpalupad og buti nga balloons ang pamilya og higala sa 17 anyos nga babaeng grade 12 student nga napalgang patay sa sulod siyang kwarto sa girentahang balay sa Purok 2 Tibanga, Iligan City. Kini dihang gilubong ang dalaga adlawng Lunes. Apan wala gilubong sa pamilya ang ilang panawagan nga hustisya sa kamatayon niini. Napalgang wa nay kinabuhi ug anaa sa state of decomposition ang lawas sa biktima ni atong November 1. Sumala sa kapulisan, posibleng gilugos ang biktima kay ana-ana sa ubos ang gisulob ni ining shorts ug nakasaka na ang gisulob ni ining bra. Ginahulat na lang ang resulta sa autopsy sa biktima. Ulahing nakit-an ang biktima kauban ang iyang mga higala sa dance troupe ni adtong October 28. Pagkagabi, sumala sa inahan sa biktima, mitawag pa kaniya iyang anak kay dunay gipangita nga album. Apan taod-taod, wala na daw kini mitubag. Pagka either 3 or 4 days na ba itong tingala ko yan, managkuhan siya. Magtulong tapos sa kanaway, ako sa ibang ako susihon. Mga dyan na ako naman na basta di na kumilon na. Timing lang na unang tawag siya ang igagaw na namutana kung naabas ang siya. Sa karon doon na persons of interest ang kapulisan apan wala una nila kini gibutyag. May mga person tayo na subject natin po drug test. Tsaka may para makuha yung DNA nila sa parents niya to prove na siya talaga yun. Yung pagdating niyang tatay niya this Monday, kukunan nilang swab para sa examination. Samtang mitanyag og 300,000 pesos nga reward money ang Iligan City LGU ug Congressional District Office sa syudad alang sa makatudlo sa mipatay sa biktima. Ang hustisya nga gipangayo gid sa pamilya nga masulbad taning krimen nga nahitabo. So ato lang is
para kanako ang atong mabuhat is mao gini paghatag nila assistance, pagtabang nila silang pagpahimutang silang anak, at the same time pag-encourage sa itong mga kapulisan na masulban nila ni problema. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nang hinaut karon ang Department of Agriculture nga mas mapakusgan pa ang produksyon sa kakao sa riyon tungod sa nagkataas nga demand niini. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Naguna ang Davao Region sa dunay pinakadakong kontribusyon sa kakao sa Pilipinas. Sa datos sa PSA niadtong 2021, 80.6% ang kontribusyon sa Davao Region sa total kakao production sa nasod. Gani human sa nasanati ang pandemya sulod sa tulo ka tuig, duna matod pay pagdaas sa demand sa kakao. Dili lang sa Pilipinas, apan lakip na sab sa tibuok kalibutan. Sumala sa Davao Regional Cacao Council, aduna matod pay gamay nga shortage sa supply karon sa kakao human sa pandemya. We are experiencing a little bit of shortage for raw materials for us to produce, to trade, to make chocolates, to do some value adding. So nagkakaroon tayo ngayon ng a little bit of shortages. Busa, dunay programa nga giandam ang Department of Agriculture nga makatabang sa mga cacao farmers. Karon natay program nga kaning Coconut Farmers Industry Development Plan wherein naga-rehabilitate ta in response sa katong naga-decline na ang yield or ang production sa ato ang mga cacao farmers. So naatay program nga i-rehabilitate, so nagahatag ta og fertilizer as well as po nagahatag ta og mga technologies and mga techniques sa unsaon pag-rehabilitate sa ato ang mga cacao farms. Bisa na sa pagsugod sa direct exportation sa durian sa China, nagtuo ang Davao Regional Cacao Industry nga wala kini epekto sa nasanati ang shortage sa supply sa cacao. There's this parang attitude no dito sa farming and in the agriculture sector na kung ano yung uso doon lahat. Ang ating advocacy is really more on the diversification of the farms. Okay? Hindi ko masabi na nakaapekto yung durian na trend. And I am really happy about this durian trend because durian is also a very, very good crop. Samtang, aron mas matagan pa o kahibalo ang mga cacao farmers sa rehiyon. Usa ka National Cacao Congress usab ang ipahigayon sa Davao City karong umaabot ng November 16 to 17. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Easterlies ug localized thunderstorms ang magdala og mapag-ulan sa Mindanao, sumala sa Pag-asa. Walay na monitor nga bagyo o low pressure area sa sulod sa nasod ang Pag-asa apan magpasulabi ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko sa sidlakan sa mga lugar sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Samtang ulanon sab ang ubang bahin sa nasod tungod sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang dakong bahin sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao, Barm ug Socsargen. Posible ang kusog nga pag-ulan, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usbaw sa inadlaw nga sulan alang sa mga trabahante sa pribadong sektor sa Zamboanga Peninsula, epektibo na karong petsa 12 sa Nobyembre. Sumala sa Department of Labor and Employment Region 9. Ani ang report. Human ang gihimong public consultation ug public hearing, giaproba na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Department of Labor and Employment Region 9 ang duha ka wage orders nga usbaw sa inadlaw nga sulan alang sa mga empleyado sa private sector lakip kasambahay. Sa wage categories alang sa mga empleyado sa private sector sa Region 9, 30 pesos ang gisaka sa ilang inadlaw nga suhulan. Gikan sa kasamtangang 351 pesos nga daily minimum wage sa non-agricultural establishments ug retail or service nga adunay 31 ka mga workers pataas, mamahimo na kini nga 381 pesos. Alang sa retail establishment nga adunay 10 hangtod 30 workers, makuha kini sa duha ka tranches. Effective November 12, madugangan og 30 pesos ang kasamtangang daily minimum wage nga 338 pesos.
Samtang ang second tranche nga 13 pesos nakatakdang madawat sugod sa bulan sa Pebrero 2024 ug mamahimo na kining 381 pesos. Samtang alang sa agricultural establishment, 30 pesos ang idugang sa daily minimum wage nga 338 pesos. Nakatagda sa makadawat og dugang 600 pesos gikan sa kasamtangang minimum wage nga 4,000 pesos ang mga kasambahay sa chartered cities ug first-class municipalities. Samtang 600 pesos sab sa minimum wage nga 3,500 alang sa mga kasambahay sa ubang lungsod. Actually, ang atong pagawas no og bagong wage order sa workers in the private establishment or private sector, moto proprio na siya, sir. Or invitar na siya sa board gawa man tay petition no from a party nakantang mga basis ani no ang atong purchasing power of peso, ang atong consumer price index in the region, and of course ang atong poverty threshold sa region. Dakong tabang nakuno ang bagong wage increase sumala sa pipila ka mga empleyado sa pribadong sektor sa Zamboanga City. Sa kuha, lipay pud mi kayo ana sir para dungag lang sa amo ang sweldo kay kulang man kayo sa pagkakaron. Kay mahal kayong palitonon. Mas mabuti na rin yun sir kasi mas sa bagay ngayon kasi mas kailangan ng mga workers yung dagdag na sweldo kasi lalo na yung mga tulad ng ganito, mga fast food, bawi-bawi lang sa gasto, pamasahe, ganun lang. Matud sa Dole 9, hatagan og 10 days gikan sa date of publication of wage orders ang mga private employer nga buot mo apila. So far sir no ay hingagi man ta sa kuan, hingagi man ta sa proseso no. Gi-invite man nato sila actually no during our public consultations and public hearings no. And na mga views and opinions nga ilang gipadayag during our public consultations and public hearings which we also considered sa decision sa board. No? So we published this last October 27, then doon na sila 10 days to appeal. Ang mga private employer nga napakyas nga ipatuman ang maong wage order, posibleng mag-atubang og penalty ubos sa Republic Act 8188 o increasing the penalties of violations of the Wage Rationalization Act. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Naog daw ang housekeeping ug storage room samtang partially damaged sab ang records room sa Sirawan National High School sa Davao City dihang miulbo ang sunog sa lugar Domingo sa gabi. Ani report ni Argil Relator. Gilamoy sa dakong kalayo kining room sa Sirawan National High School alas 9:50 Domingo sa gabi. Gilayong niresponde ang fire volunteer sa lugar og BFP Toril aron mapakgang ang kalayo. Human ang usa ka oras, gideklara kining fire out sa BFP. Sumala sa school management na ugdaw ang ilang housekeeping room nga ginagamit sa ilang senior high school TVL track students kung doon na sila'y aktibidad. Ugdaw sab ang ilang storage room o bodega. Samtang partially damaged ang usa ka room kung asa nakabutang ang record sa mga estudyante. Mga previous weeks na sila na-observe nga kaning pag-fluctuate sa ilang power sa ilang kuryente. Unya nakakita na sila pod niya ang kaning ilahang plangka kanang nag-spark. So considering na ang building is daan na unya sigurado ko apil po ang ilahang mga wiring sani. Unya katong kagabi medyo kusog ang ulan, unya basi og nag-leak no, nisundo dito sa building ni ground no, nga ni resulta sa pagka sunog. Gibaraba na ang anaa sa 300,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Hinoon, walay classrooms for instruction nga apektado. Busa parayon ang klase sa maong eskwelahan. Ang sa housekeeping doon natay gamiton nga isa ka classroom diri dapita sa right portion aning eskwelahan. Doon ay isa ka structure di ang supposedly intended para sa madrasa instruction. But then tungod kay magkulang man gyud ta og mga gamiton nga instruction room for instruction para sa housekeeping. So diha lang sa namo ibutang. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.
Patay ang magtiayon, lakip ang ilang 4 anyos nga anak ug usa ang samdan. Human nabanggaan ang ilang gisakyang motorsiklo sa usa ka pickup truck sa Kabanglasan, Bukidnon. Ano ang report? Nagdilaab nga motorsiklo, nalumping nga pickup truck ug nagkalat nga mga lawas sa tawo. Ingon ani ang sitwasyon sa Prok 13 Bangkal, Barangay Kapinunan, Kabanglasan, Bukidnon pasado alas 8 sa buntag. Adlawng Sabado, human nga nagbangga ang motor ug pick-up truck sa lugar. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, padulong matud pa sa direksyon sa Barangay Aglayan sa Malaybalay City ang motorsiklo. Sakay ang upat ka mga biktima. Samtang ang pick-up truck nga ana sa Picas Lane kung asa pagkurbada niini ang mikawat sa lane sa motor, rason sa panagbangga. Dead on the spot ang tulo sa upat sa mga sakay sa motor. Giila ang mga namatay, ang rider nga si Nathaniel Monteliano, asawa ni ini nga si Verlinda Monteliano ug ilang 4 anyos nga anak nga si Lexine Monteliano. Samdan og ana sa kritikal nga kahimtang ang pag-umangkon sa mga biktima nga si John Paul Agsula, 12 anyos, kinsa nalagputpod tungod sa impact. Considering kana apil kana sa investigation ang ginahimo sa ato ang kapulisan, considering nga buntag pa kini nga sayo and ato ang pagalantawon kung nganong naka-encroach kini siya sa linya sa katong gidaganan sa maong motorsiklo. Daling gidala sa Kabanglasan Municipal Health Office ang 12 anyos nga biktima aron matambalan, samtang ang tulo ka mga namatay wala na matabang tungod sa grabing head injury nga nahiaguman. Daling mitahan sab ang driver sa pickup truck nga giilang si Charlo Camaso, 40 anyos, nga residente sa Linabo, Malaybalay City. So far as to our coordination sa Kabanglasan, wala pa kita nadawat kung kini nga insidente will not be settled no sa ilahang both parties, then probably ang ato ang kapulisan sa Kabanglasan will file a case of reckless imprudence resulting in multiple homicide and a serious physical injury. Pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista nga kanunay gayud mag-amping sa pagmaneho og siguruhon nga makasuot og mga protective gears, labi na kung motorsiklo ang gamit sa transportasyon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ika-27 nga Aldaw Ta Kitanglad Celebration gisugdan na sa Libuna, Bukidnon. Kitanglad Protected Management Board nagpasalig nga padayong protektahan ang kinaiyahan, ilabi na ang Mount Kitanglad. Ano ang report? Adlawng Martes, formal nang gisugdan ang 3-day celebration sa 27th Aldaw Ta Kitanglad sa probinsya sa Bukidnon. Ang selebrasyon nakasentro sa pagprotekta sa katubigan gikan sa Mount Kitanglad, subay sa tema nga Preserving Water, Sustaining Life, Honoring Heritage. Host LGU karon tuiga ang lungsod sa Libuna, diin duha ka barangay niini ang nalakip sa Kitanglad Protected Management Area. Maning atong ipahigayon gyud para sa pagpreserbar gyud sa atong Mount Kitanglad. So advocacy ba nga masulod gyud silang hunahuna kasing-kasing naagi tay bukid nga preserbahon aron nga mga matabangan pod kagaya di oro, ang ulan, ang weather ba nga makatabang yun. Dakong kalipay sab ang gibati sa Bukidnon Provincial Environment and Natural Resources Office sa DENR tungod nagpabiling lig-on ang suporta sa 8 ka mga LGU nga protektahan ang Mount Kitanglad. Aron sa pagpaabot kanila nga ang Mount Kitanglad maogyoy tinubdan sa kinabuhi tungod kay ang tubig nga nagdagay-day nga giinom sa tao maoy kinabuhi sa tao. Nagpahigayon sab og Kitanglad Guard Volunteers Congress diin gitambungan sa nagkadiyang KGV gikan sa nagkadiyang LGUs. Gipasabot kanila ang importansya sa pagprotekta ug pag-amuma sa Mount Kitanglad ingon man sa mga nagkadiyang programa nga makuha nila gikan sa mga ahensya sa gobyerno. Bisag nagkaedad na ang among edad sa uban akong mga miyembro apan interesado gyapon og kursunada nga unta magpabilin ang panglantaw nga ang Mount Kitanglad Range Natural Park malauman nga walay mahitabo nga mga illegal activities. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
14 ka mga mananagat ang narescue sa mga personahe sa Philippine Coast Guard human nayabo ang ilang isakyang bangka sa kadagatan sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Gilayong nagpaigayon og search and rescue operation ang mga personahe sa Coast Guard Station Zamboanga del Norte ug Coast Guard Substation Dapitan City human makadawat og tawag kalabot sa usa ka fishing boat nga diyang naunlod sa kadagatan sa barangay Tag-Ulo, Dapitan City. Nasayran nga ang 14 ka mananagat ang sakay niini nga gilayong giluwas. Gibutyag sa kapitan sa maong bangka nga nakasinati kuno og duha ka leakages sa starboard side hinungdan nga naunlod kini. Ang maong bangka giguyod na kini padulong sa pantalan sa Dapitan City. Walay naangol o wala sign na hitabong oil spill sa kadagatan. Siyam ka mga individual ang arestado man nagbiyahe og giingong smuggled nga sigarilyo sa kadagatan sa Sarangani, Davao Occidental. Adlawng Domingo dihang naharang sa mga sakop sa Naval Forces Eastern Mindanao ang sakayang pandagat nga MV Princess Sarah nga dunay kargang giingong mga smuggled nga sigarilyo sa kadagatang sakop sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Nagabahigayon matud pa og Territorial Defense Operations sa Philippine-Indonesian borders ang BRP Artemia Ricarte sa Philippine Navy sa dihang namatikdang nagalikay ang maong sakayang pandagat sa mga sospek ug wala nagatubag sa tawag kanila sa radyo. Nasuta nga karga niini ang 600 master cases sa sigarilyo. Gikustodiya na sa NFEM ang siyam ka mga individual, lakip niini ang usa ka menor de edad alang sa tukmang disposisyon. Mga kapuso, 48 ka adlaw na lang, una ang Pasko. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.